Good day mga boss. So pag-uusapan natin ngayon ay kung paano magpalaki ng balloon mori fries from pagkapanganak nila hanggang sa pagpapalaki. So magpo-focus tayo sa kung ano yung dapat ipakain at saka yung sa lalagyanan. And then some tips at saka kung paano natin sila ginagawa dito sa balloon molly. So ito guys, it may not work for you. Pwedeng gumagana yung sistema na to sa akin at hindi gumagana sa iyo. So marami naman dyan ibang fish keepers na siguro makaka-relate ka dun sa setup nila at saka kung paano nila ginagawa yung mga bagay-bagay. So we're located at Pulilan, Bulacan, and yung tubig dito, hindi naman siya brackish. So pinakamaganda kasing tubig sa mga balloon molly brackish. So iba yung behavior ng mga molly doon compared sa dito. So that's why ina-advise ko minsan sa mga tao na ang kunin ay juvie. Okay? So kasi iba-iba yan eh. Iba-iba yung mga isda natin and then kailangan nilang mag-adapt. Depende sa lugar. Depende sa quality ng tubig nyo. Okay? So, ayun lang ulitin ko. Yung sistema dito hindi pwedeng hindi gumana sa inyo. Pero usually yung mga binibigay kong tips ay mga generic lang. So, uubra sa lahat. Okay? So, ayan. Comment kayo kung may katanungan kayo dyan sa comment section para masagot na ang susunod na video. So, mag-start na tayo sa pakain. Ayan. So sa pakain mga boss, kailan daw ba ini-start pakainin yung bagong drop na fry? So ako guys, kinabukasan, tinatry ko na silang pakainin. Bibigyan ko lang sila ng kapraso. Ayan. So within 24 or around 24 hours, papakainin ko na yan. So kapraso lang. Ayan. So kung sakali lang na may magutom na isda. Pero binibigay ko lang doon mga crushed na foods, ganun. Hindi pa BBS kasi hindi pa nila kaya yun. Pero minsan kasi may mga macho na fry mga malalaki na talaga. Yung alam mo na hindi siya ganyan di ba? May makikita ka ng mga fry na hindi naman ganyan kaliit. So ayan nakakuha na ng BBS 'yon. So doon sa first week ng pag-drop guys nung fry, sa mga bagong fry, I advise best na pakain talaga ay BBS. Okay? So BBS lang talaga. Ayun, 'yun ang the best guys. Actually kahit anong size BBS, 'yun nga talaga. Sa cost na kayo magbabase kung ano yung gusto niyo ipakain sa mga fry based sa budget nyo. Okay? So yung pagkain naman guys, nagre-range lang yan. So kung mas quality, syempre mas mahal din. Tapos pero mas mabilis lalaki yung isda mo. Kapag naman mas mura, medyo madedelay lang yung paglaki pero lalaki pa rin naman sila. Okay? So ganun yun. And then of course, yung pagkain, nade-determinan yung size, yung paglaki, yung rate of growth, tapos yung kulay or yung quality ng isda mo. Okay. Yung isang bagay pa mga boss, ang molly, or usually ang isda talaga, hindi naman nagmo-molt yan. So maaaring siguro yung iba, term nila yung molting, pero hindi naman nagmo-molt talaga yung isda na molly. Ayan, lalo yung molly. Hindi naman nagmo-molt yun mga boss. Ay, malabo yung tank natin. Ayan. So, yung mga isda na to guys, nagdedepende yung kulay nila sa quality ng kinakain nila. So, kapag yung kulay ng isda, pangit, ibig sabihin pangit yung kinakain nila. Pag maganda, maganda yung kinakain nila. Ayan, tayo mag-focus. Ayan. So, ayun, common misconception kasi yun, molt ng molt yung mga usapan, pero hindi talaga nagmamolt yung mga isda natin mga boss. Ang molting, ang term na yan, ay ibig sabihin nagsished sila ng skin or upper layer nung katawan nila. Ayan, okay. So, ayan, trivia lang. Sinabi ko na yun sa isang video Tapos may mga nag-comment to explain. Okay. Then, done. Sa pakain yun. So, let's say, tumagal na ng 1 week. And then, pwede na silang kumain ng chubby. Nung ko lang sila binibigyan ng chubby. Ayan, katulad nito, may lalagyan na tayo ng chubby dito sa ganito kalaki. So, ito, mga ilang weeks na rin kumakain to. Mga 2 weeks na rin siguro na introduce ko yung chubby. Pero dalawang batch kasi ito, nakita nyo, iba maliit, iba malaki. Yan, naubusan kasi ako ng tank doon nakaraan bago ko malipat. Yan. So, ako ang process ko dito, kapag walang gel food, chubby tayo, or either way around, yun lang ang dalawa kong pakain. Tapos minsan nagsisingit ako sa mga mas malalaking grow out ng PO1, pero meron silang probiotics. Ayan. So, ito, Aquagat Probio, nandyan sa link sa description. Subok na yan. And doon, ayan, produkto ng Ace Golden Lines. Okay? Andyan lang sa link. Andyan sa link natin yung Shopee. Okay? And then, yun yung pakain natin routine. So, yun lang yung mga pinapakain natin dito. Sometimes, meron tayong chubby pecs na dried. Iba-iba. Ayan, mga binibigay sa atin sa mga affiliate. Pero lahat naman yun ay talagang kinakain na isda. Okay? So, lahat ng yun, mga talagang usually lang na kinakain na isda. So, wala namang bawal doon. So, ang maganda talaga guys, pakainin nyo ng balance. Hindi puro live foods. Kasi puro protein yun.
Ang Molly mga boss ay omnivores, hindi sila carnivores lang. So ang diet talaga nila may gulay o may halaman. Okay, so proceed na tayo sa tank size. So dati guys, ang tank size na ginagamit ko, actually hindi siya tank. Ano lang, Tupperware. Yung malaking Tupperware, yung lagyan ng iniihawin. So yun lang. So makapapanood niyo yung umpisa ng Jugos Fish Shop dun sa luma akong channel. Ganun ko lang siya inaalagaan. Tapos wina-water change ko daily. Actually meron akong daily vlogs nun. Mapupuntahan niyo yung daily vlogs ko dati. Makikita niyo nun, mababaw lang yung tubig ko. Kulay, halos mas maputi pa dito. Hindi nyo na makikita yung fry sa dumi. Pero napapalaki ko ng tama yung mga fry. Daily water change lang alagaan nyo. May stock water ako, binalagyan ko. Minsan nga galing pagripo eh. Ayan. So, basta maalagaan nyo yung tank water. Ayan. So, pwede naman. Okay. So, yung sinasagot ko dito tanong mga boss, ay yung ang sinasagot kong tanong doon, yung mga nagtatanong na, ay pwede ba dito sa ganito boss? Ayan. So, para doon sa may mga setup na panimula lang, yun yung sinasabi ko sa inyo na pwede naman. Uubra mga boss. Kaya lang, kailangan mas trabahuin nyo. So, masipagan nyo. Okay, so kung makakapag-provide kayo ng mas malaking lalagyan na mababaw lang, di mas maganda. Okay, tandaan nyo sa fish keeping, mas malaki yung volume ng tubig, mas maganda kasi yung water parameters mas stable. Okay, yan. So, next tayo ay sa pag-gender. Punta na ba tayo sa gender? Hindi. Sige, sa tank size naman. So, sorry na iba. So, yung sa tank size, say, lumaki na, 1 week, 2 weeks, lalagay na natin siya sa mas malaking lalagyan. So, ako medyo tinatamad na ako. Kung natandaan nyo dati, may stages pa ako ng kung saan nilalagay yung mga fry. Ngayon, after nila maging ganitong size, ayan, pag mga around ganito ng size, ayan, around 2 weeks na ganyan, pwede natin siya ilagay sa ganito. Ayan, medyo malalim to. Sa gusto ko, pero ayan, pinakamaganda kasi yung mga gantong size, yung mga malalaking ganyan, para mas malaki yung tubig, yung volume ng tubig. So ayun nga, sinabi ko, mas matagal dumumi yung tubig pagka malaki. So yung water change ko dyan, every 2 to 3 times a week. Meron tayong sure na 2 times a week na water change, then plus 1 water change, depende kung gaano kadumi yung tubig. Especially kapag ang pakain natin, ayan, Chubipex. Ayan, Chubipex tayo ngayon kasi busy sa work. Kailangan iwanan lang natin sila. Ayan, kakain-kain lang. Ayan. So, okay naman. So, ayan yung feedback mga boss. Ngayon, kapag ganyan na, usually around 2 months to 3 months, talagang marireach na niya yung selling size niya. So, pwede na siyang umabot ng ganito. Ayan, mga ganito. Ayan, pang-out na to. Actually, malaki pa to sa pang-out eh. Ayan, so meron tayong mga ganyang kalalaking isda. Basta naalagaan nyo ng water change at saka pakain. Okay? Then, kung sakali man na talagang goods na goods yung breeding, talagang lalaki sila ng mas malalaki pa dyan. Ayan. Ay, mga bago kasi to eh. Wala akong mapakita sa inyo. Bagong breed kasi. Pero ayan, katulad niyan, mga malalaki talaga. Ayan, nakahaba niyan. Ayan. So, around 3 weeks. Ay, 3 weeks. 3 months pala. Ano ba sabi ko kanina? Weeks. So, basta in months yung sinasabi ko mga boss. Sorry. Ayan. So, around 2 to 3 months, pang bentang size na yan. Okay. And yun, so ganun lang kabilis mag-breed ng mga balon molly guys at saka mag-alaga. And wag yung masyadong pakomplikaduhin kasi ano lang yan, ito yung pinakamadaling isda mga boss na alagaan. Ayan, kahit ganito lang, lalaki yan. Ito yung mga cults natin, mga long body. Ayan, lumalaki mga boss. Okay, so huwag yung masyadong gawing complicated yung hobby kasi it is meant to be relaxing. Kahit na nakakapagod mag-water change, kailangan maging relaxing tong hobby na to. Okay? So may nabasa pa ako na isa, hindi na to hobby kasi parte na to ng buhay ko. So hindi ko na siya masabing hobby ngayon kasi itong juggles part na ng buhay namin mag-asawa at saka nung anak ko. Kaya hindi na siya hobby. Hindi ko rin siya matawag na business pero part na siya ng buhay namin. Hindi ko siya matawag na business lang. Okay? Ayun. So yun lang mga boss, kung may katanungan kayo kung paano natin ginawa lahat yan, lahat may video na tayo. Actually itong video na to, itong ginawa natin video na to ay meron na tayo. Okay, so in-emphasize ko lang yung sa grow out ng mga fry and kung paano sila palakihin, paano ililipat dito sa mga tank na to. Okay? Ngayon kung interested kayong mapanood kung paano natin ginawa lahat yan, pwede kayong mag-like dyan sa baba. Like, subscribe, and i-ring that notification bell para malaman nyo yung mga susunod nating release. At para mapanood naman yung full
guide natin. Meron tayo dyan mga playlist kung saan nyo makikita yung lahat ng pinag-usapan natin at lahat ng mga, ayan, kung paano ginawa lahat to mga boss, nandyan lahat yan. Nandyan lahat sa channel natin yan. Kung interested ka, lahat, sa tingin ko, 95% ng itatanong mo sa akin ay nandun na. Nandyan na sa channel natin. Gagawin mo na lang ay manood. Okay? So maraming salamat boss sa panonood. And kita-kita tayo sa susunod na video. Magtanong ka lang dyan sa comment section.